The last and final, 1 Thessalonians 5:22. Abstain from every form of evil. Purity in heart, purity in words, the last and final and most important pillar of purity principle, purity in action. Mahalaga sa bawat galaw, sa bawat kilos po natin, ay nakikita hindi lamang ng Diyos, kundi nakikita ng lakat ng taong nakapaligid sa atin ang kabanalan. Action reflects our inner character. Yung ating pamumuhay, yung ating paggalaw, yung ating paggawa, yung ating pagkilos ay palatandaan lamang ng tunay nating pagkatao. Kaya napakahalaga that we need to maintain boundaries. Pag pinag-usapan natin yung purity in action, dapat meron tayong mini-maintain na boundaries. Ano yung mga mini-maintain nating boundaries? It is a boundaries that honor our marriage vows. Hindi pwede lahat. Lahat pupuntahan mo, lahat kakausapin mo, lahat i-chat mo. May boundaries. Boundaries that protect our marriage vows. Kapag alam natin itong pupuntahan natin, itong kasama natin, itong kakausapin natin, ay sisira, makakaapekto sa relasyon yung mag-asawa, red alert na yun. Red flag dapat yun. Avoiding situation that could lead to temptation and compromise our integrity. Pag sinabi natin purity in action, doon sa ating tinatawag na divine boundaries, umiwas na po tayo. Sa mga tao, sa mga lugar, sa mga kausap, sa mga kasama, sa mga gawain, alam nating mahuhulog tayo sa tukso. Minsan alam naman natin talagang tukso na yon. Pero pinipilit pa rin natin ang ating gusto. Minsan alam natin makukompromise yung ating marriage vows. Pero tinutuloy pa po rin natin. And that is purity in action.